Good morning, good morning. Galaw-galaw muna po tayo, kaibigan. Ito. Oh. Jab, jab. Leg. Hulk Hogan. Yang katawan natin, bigay ng Diyos. Alagahan natin po. Kaya, kailangan nagkakaroon din tayo ng galaw-galaw. Actually, kanina nagising pa po ako, galaw na ako ng galaw eh. Ano po? Kaya mainit na po ang aking pakiramdam para gusto na lumabas yung pawis. Nararamdaman ko na po, ano? Yan. Para maging healthy ang katawan. Sa loob lang ng bahay, makakagawa ka naman ng galaw-galaw eh. Hindi naman kailangan pumunta ka pa sa gym. Ano po? Oh, yung mga tuhod, sabay nitataas mo. Oh. Yung tuhod, nakaupo kay, taas mo sila, sabay. Oh, dapat ganon. Ano?
Sabi nga sa Biblia, ang katawan ng Diyos ay katawan ng tao, bigay ng Diyos. Sa madalit salita, property ng Diyos yan. Kaya alagahan mo. Ano po? Alagahan mo. Ngayon, tapos na akong galaw-galaw, ano? Naka 5 minutes. Yan, 35 seconds. Kita nyo po. Tapos, ito naman po. Garlic water with calamansi. Yan. Ito naman po sa akin daily maintenance. Siya nga akin natutunan, magbuhat ko ng mapanood ko sa YouTube yung iba't ibang paliwanag na tungkol sa bawang at kalamansi or kaya lemon. Maraming nagpapaliwanag po, mga doktor, food nutritionist. Kaya ginamit ko po. So ito na nga aking ginagawang daily maintenance sa umaga, yung wala ka pang almusal. Pag ininom ko po ito, magpapalipas ako ng 30 minutes or more at saka ako mag-aalmusal. O kagaya ngayon, alas 8:35, mga alas 9:05, mag-aalmusal na ako. O inom po tayo, garlic water with calamansi. Ito pong garlic maganda sa puso, sa daloy ng dugo. Neutralize the blood pressure. Kasi po, pagka tumatanda ka, hayo sa mga doktor, ang dugo mo nagbabago na po. Kaya ito po, maganda sa daloy ng dugo. At isa pa, yung bawang maganda sa movement bowel. Yan po, sinasabi nila, maganda sa movement bowel. Alam mo po, hindi ka magtatay. Pag dudumi ka, okay na okay. Talagang perfect, ika nga. O, napakaganda po nito, Yung kalamansi, extra vitamin nyo ng yung resistensya ng yung katawan. Anong dulot ng kalamansi? Nung araw po, pag umiinom ako ng kalamansi, nagtatay ako. Pag gusto kong magtay, tumay, kalamansi lang po, nagtatay ako. Pero ngayon, hindi po. Yung kalamansi, ibinibigay ng pinalalakas ang ating body resistance laban sa mikrobyo, bakterya. Yung pong mga mikrobyo, bakterya, kasama sa hangin yan, lumilipad. Kapag nalangap mo sa ilong, sa bibig mo, ayun. Pupunta sila dito. Magkakaroon ka ng pesteng ehem dito sa lalamunan. Pag nagkaroon ka ng pesteng ehem, yun na po. Yan na simula na magkakaroon ka ng karamdaman. Pero kung meron ka pong vitamin C na pandagdag, lakas ng iyong katawan, lalo na kung senior ka na, humingi na yung ating vital parts. Maganda ito, kalamansi. O bawang, 4 na butil. Yung kalamansi po, pinipiga ko na sa lalagyan niya. Kumukuha na lang ako. Ito, 4 na ganito. The best. Bigay ng Diyos po yan. Kasi Diyos ang nagbibigay lahat ng kailangan ng tao. Yun nakalagay naman po yun sa Biblia, sa Gawa 17:25 ay 24:25. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa, siyang Panginoon ng langit at lupa,
Siya nagbibigay ng buhay, ng lakas, at lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan. Ganun po ang Diyos. Everything, sabi nga, under one roof. Doon po sa langit. Yan. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Yan kalamansi, bawang maganda sa katawan. Kung hindi po ninyo nasubukan, gawin po ninyo, kaibigan. Of course, with the help of our Lord Jesus through prayer. Siyempre, nauuna yung prayer. No? Ako, pagmulat ko ng mata, nagpapasalamat na po ako sa Diyos. Sa higahan pa lang. Always. Give thanks unto God through Christ. Na po, nakalagay naman yon sa unang Tesalonica 5:16, 17, 18. Na po, kailangan laging mapagpasalamat sa Panginoon Diyos sa lahat ng pagkakataon. Na po, tatandaan po natin yan. Una yan lahat. Ano man ang ititik mo, umiinom ka man ng gamot, kaibigan. Hindi ko sinasabing masama ang gamot. Sarili ko po, umiinom ako ng gamot kasi na-stroke ako. 4 years na po ngayon. Last September, 4 na taon na. Uminom po ako ng daily maintenance na nireseta ng doktor. Sabi ko nga sa doktor, Dok, wala naman po akong nararamdaman. Sabi ng doktor, hindi, na-stroke ka. Kita niyo po yung doktor. Na-stroke daw po ako. Sabi ko, wala akong nararamdaman. Siyempre, tao, hindi ako doktor eh. Pero ganun pa man, naniwala po ako kay doktor. Pero nung matutunan ko po yung garlic water, sa bagay, nakainom din po ako ng maintenance almost 3 years. Umaga at saka sa gabi bago matulog. Pero nung natutunan ko po yung garlic water, binitawan ko na po yun. At ito po pinagpatuloy ko. Usually, nung meron pa akong gamot, ganito na pong ginagawa ko. Kailangan ubusin ko yung gamot, sayang yun eh. Kahit uminom po ako ng garlic water, uminom din po ako ng maintenance ko sa umaga at sa gabi. Pero nung naubos na po yung maintenance kong gamot, ito na lang ang tinira ko. Maganda yung aking result last September ng aking lab test. Sabi nga ng doktor, tinanong ko yung doktor eh. Siyempre, sila lang po pwede magpaliwanag. Ano dok, anong basa mo sa aking lab chem, ay yung laboratory? Ano po sabi ng doktor? Hindi po ba ako mag-alala kung gano'n sa kanya? Anong sabi niya? Hindi. Doktor yun eh. Oh, ilang doktor? Ang dalawa na pagtanungan ko. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa sure ball, ika nga. So, yung dalawang doktor, the same ang kanilang basa sa aking laboratory. Praise the Lord. Praise God. Inom po tayo. Hindi mo ma-sleep. Matapang. Hindi po. Baka sabihin nyo, nananakot. Hindi po. Yung garlic kasi, iniiwa-iwa kung ganun yun. O kaya pitpitin mo. Lagyan mo ng bagong kulong tubig. Para yung sulfur niya lumabas. Ano po? Yun ang hindi magandang lasa. Yung sulfur na yon hindi po magandang lasa. Sa simula,
Masusuka kayo. Eh ako matagal na akong umiinom. Hindi ko na-straight po. Unang-una ito, napakalaki po ng ano ko eh, oh. Ganyan kataas. Oh. Nasa disiplina lang po yan. Perfect. So, natapos ako 8:45. Mamaya pong 9:15 or 9:30 na lang. Pwede na po akong uminom. Kumain ng almusal. Ayan ko muna ng 30 minutes or more yung garlic water with calamansi. Magtatrabaho muna siya sa aking tiyan. Kasi kapag kainom ko lang yung katas ng bawang at saka anong kalamansi. Magtatrabaho muna siya. I-distribute niya muna sa buong katawan ko yung kanyang makukuha doon. Kasi wala pang almusal, kaya yung gigiling sa akin tiyan, ang gigilingin, yung liquid na ininom ko. Kasi magdamag na kanang natulog. Habang natutulog ka, gumigiling yan. Para nakukuha niya yung ano man yung kinain mong hapunan. Yung paginabang, yun ang kinukuha niya. Then yung waste material, yun po yung dinudumi natin pagdating ng umaga. At lagi nyo po tatandaan, mainit ang panahon, malamig ang panahon, lagi po kayong uminom ng maraming tubig. Water therapy kung tawagin niya. Ano po, maganda yon para madalas kang umihi, mababanlawan yung liquid na nasa loob ng katawan mo. O kagaya no, liquid po yun. Yung garlic water with calamansi, liquid yun. Pero yung sustansya nun, pupunta sa parte ng katawan na nangangailangan. Ano po? Pero lagi nyo pong tatandahan, lagi ko sinasabi, lagi nyo pong inuuna ang Diyos. Ano man ang gagawin ninyo. Ano po? Lagi kayo magpasalamat. Yan ang unang obligasyon ng tao, sabi ni Apostol Pablo. Ano po? Ito'y ating katungkulan sa Diyos na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito'y kalooban ng Diyos para sa inyo, sabi ni Pablo, na nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Yun po yung nakalagay sa unang Thessalonica chapter 5, 16, 17, and 18. Baka sabihin nyo si Pablo tao nag-uutos. Tao nga si Pablo, tao ng Diyos kay Kristo. Kung ano sinabi ni Pablo, sinabi ng Diyos yun. Parang ganito, ang isang taong mayaman, meron silang tagapagsalita. Hindi nagsasalita yung mayaman na tao, pero yung kanyang inasay na tagapagsalita, siya nagsasalita para sa mayaman na tao. Pinaniniwalaan mo yung tagapagsalitang yun. Dito naman po sa spiritual, ang tagapagsalita ng Diyos, Jesus, sinugo niya upang siyang magsalita about God's Word. Yan ay nasa 1:12:49-50. Kung saan ang sabi ni Jesus, ang aking turo at aral hindi mula sa akin, kundi nagmula sa nagsugo sa akin. Sa 50, kung ano ang kanyang pinasasabi, yun ang aking sasabihin sapagkat ang kanyang salita ay buhay na walang hanggan.
So si Jesus nasa langit na, ibinigay niya ang kanyang salita sa mga apostol. Sa Gawa 1:2. At binili na ng kanyang mga apostol upang yung salita ng Diyos ay magpatuloy. Si Pablo, isa sa mga tinawag at ginawang apostol. Ano po? Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo, yun ay galing sa Diyos, galing kay Jesus, at sinasalita naman ni Pablo. So utos, lagi kayong manalangin, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Okay po ba yun, kaibigan? Hindi lang basta galaw-galaw ito. Hindi lang basta garlic water with lemon. Meron pa, inspiring word of God. Ano po? Ayan, no? In Christ alone. Siya lang ang tagapagligtas. Kaya pinapunta sa lupa para iligtas tayo at turuan tayo ng Panginoong Yesus. Tandaan niyo po yan. Kaibigan, eto na naman po ako. I-share mo naman. At ikaw naman na sharean, ganon din ang gawin mo, kaibigan. I-share mo rin. Malay mo. Pag napanood nilang ito, magkaroon din sila ng konting idea. Ano po? Ako po, si Brother Manny Bautista, ang inyong kaibigan kay Jesus. Nagkukwento ng benepisyo ng exercise. Kasi senior na ako, kailangan mag-exercise kahit senior. Sabi nga ng caller ng jeep, yung barter. O barter. Lagi ko pong barter na sinasabi ko, barter pala. Anong sabi ng barker? Galaw-galaw nang wag pumanaw. Kaya, galaw-galaw nang wag pumanaw. Alam nyo po, kahit senior na kayo, galaw-galaw, kahit ano lang, nasa bahay ka. Igalaw mo nang igalaw yung katawan mo. Oh, kung may pera ka, punta ka sa gym. Wala naman problema, pero importante, subukan mong magpa-doktor. Tanong mo sa doktor, Doktor, maganda po ba yung exercise? 100%. 101% sasabihin ng doktor, oo naman. Ano po, lalo na po yung magaling sa mga exercise. Yung mga nasa ano po yun, sa mga YouTube, napapanood po yung mga iba't ibang exercise. Okay? Ito naman yung kakainin kong almusal mamaya pala. Ay, ito. Mamaya pa, piniritong itlog na may ketchup. Yan. Hindi ko pa pala nasabi. At tapos, meron po akong kape 3-in-1 natural. Ngayon, baka itanong nyo, ano yung natural? Ito po. Meron po akong kapeng barako. Ano po, kapeng barako, asin barako. Binigyan kasi ako ng kaibigan kong matanda. Matanda rin. Si Nanay LB at saka si Sister Baby na may nagbigay. Pinagalo ko po yun. Kaya nilalaga ko yun. Yung kapeng barako. Kaya ko nasabihin 3-in-1 na natural. Isang kapeng barako, nilalagyan ko po ng daon ng malunggay. Yung malunggay po, tuyo na yun. Napatuyo ko na po yun eh. Matagal. Kasi kung di mo patutuyin ng malunggay, mabubulok. Kaya kung may nagbibigay sa akin malunggay, kung minsan may bumabagyo, bibigyan ako. Ang gagawin ko po, ibibilad ko sa araw. Pag nabilad ko na, itatago ko. Hindi mabubulok yan. Magluto ka ng tinola, doon ka na lang kumuha. Yung daong malunggay na tuyo, maganda yon. O isipin mo, hindi ka nabibili. Baka sabihin mo, ito yun na yan. Pag naluto mo yan,
lasang-lasa mo po yung malunggay. Ah, walang pinagkaiba doon sa sariwang ilalagay mo. Mas malasa pa yung pinatuyong malunggay. Ah, ano pang kasama? Yung 3 in 1? Kasi 3 in 1, dalawan ano? Barakong kape, malunggay na tuyo, ano pa? Luya. Luya. Of course, pag bibili ka luya, bili ka yung mga matatandang luya. Kasi yung matatandang luya po, makatas na yon, malasang malasa. Yun po yung mga ginagamit ng nagkakanta, singer. Para yung ano nila dito, ano man yung garalgal, nawawala. Dahil po sa malunggay, ay luya. Tatlo yon. Ay, yan. Kaya natural kako po sa inyo. Of course, lalagyan mo siya ng isang konting gatas, cream, at saka yung asukal, yung pula. Yung third, tatlong ano, moscado na po ba yung tawag niya? O moscabado. Yan, moscovado. Malasa yun. Konti lang. Para hindi naman matabang. Ano po? Kahit diabetes kayo, pwede yun. Lahat ng nakita nyo pong yan, bigay ng Panginoon Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, siya tinatawag na Panginoon at sa langit at lupa. Siya nagbibigay buhay, lakas at lahat ng kailangan ng tao. Yun po'y nakatala sa Gawa 17:25 ay 24:25. Si Pablo rin po nagkukwento noon. Ipinakilala niya ang Diyos sa mga tao sa mga Atenas. Doon po siya nangaral noon sa Atenas. Pinakilala niya po ang Diyos, kung sino ang Diyos. Kasi wala po silang knowledge about God. Kaya pinakilala po ni Pablo ang Diyos na siyang nagbibigay buhay, lakas at lahat ng kailangan ng tao. Yung nakita nyo, yung garlic water with lemon o kalamansi, siya nagbigay ang Diyos. O mayroon pa pala. Siyempre kung mayroon piniritong itlog, ito yung pan, yung kanyang barkada. Itlog at saka pan. Ano po, yung pan, itong tinapay na pan na ito, yan po ang kabarkada niya. Siyempre, para pumasok yan, uminom ka ng natural 3 in 1 na kape. Ano po? Malalasaan mo, kaibigan. Dumadaloy dito yung agod ng luya. Yung pagigop mo pa lang ng ganon, nalalasaan mo na rin yung malunggay. Damang-dama mo. Tapos agod dito yung luya. Agod rin yung lalamunan mo. Anong trabaho ng luya? Tatanggalin yung mga pesting ehem. Hindi ka magkakaroon ng pesting ehem. So, yung pagsasalita mo, always maganda. Parang na-recharge ka. Yung cellphone, i-charge po, ano? O, para ka na-recharge. Magandang boses mo. Praise the Lord. Kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, na nagkukwento po tungkol sa buhay-buhay. Senior citizen na po ako, 62. Biyaya ng Diyos. Na-stroke po ako 4 years na.
Yung tuhod ko, 4 years na rin pong depekto. Ano yung tuhod? Ang sabi ng doktor, walang gamot. Kita niyo po. Sabi ko sa doktor, wala bang gamot? Yung palang binibigay nilang vitamin, ewan ko kung niloloko, binibiro ko ng doktor. Kasi nagtitika ko ng vitamin, sabi ko sa doktor. Meron po talagang vitamin sa buto. Sabi ng doktor, ano, effective ba? Kita niyo po, gano'n ang salita ng doktor sa orthopedic. Siyempre, nag-iisip din ako. Doktor yun eh. Kaya ka nga pumupunta sa doktor kasi nga may problema ka. So, ganun pa man, umiinom pa rin ako ng vitamin para sa buto. Pero kung minsan hindi na rin po eh. Nakukuha na lang po sa panalangin. Always God first. Yun po ang ginagawa kong routine ng aking buhay. Sa umaga, pagmulat ng mata, pray na, pasalamat sa Diyos. Oh. Tapos routine, galaw-galaw, garlic water with calamansi or lemon. Kung walang calamansi, lemon. Oh. Meron po ako naka-lemon, naka-ready. Yun naman po, sa tanghali, umiinom ako ng lemon. Oh. Maganda rin yun kung meron kang tea, tsaa. Maganda sa tanghali po naman yun. Kaya purong-purong vitamin C ang katawan mo. Kasi matanda na, halagahan mo ang katawan mo na binigay ng Panginoon Diyos. Halagahan mo. Hindi yung lalaspagin mo. Kung nung kabataan mo, nilaspag mo ang katawan mo, pag matanda ka na, alagahan mo na. Oh. Alagahan mo na. Huwag mo nangangarin pa yung ginagawa mo nung kabataan ka. Laklak dito, laklak doon, nangalak. Sigarilyo dito, sigarilyo doon. Mapapahaga ang pamamasyal mo sa impapawid. Ano? Napakasayang magkwento ng buhay, ano po. Kaya ako kinukwento para kapulutan ng aral. Ano po? Natutunan ko pong lahat ito nang tanggapin ko si Jesus. Sabi ko po sa Panginoong Yesus, alisin mo ang bisyo ko. Kasi po, mahilig po ako uminom sa gatsagaran. Lasing kung lasing. Yun pong iniling ko sa Panginoon Diyos. Alisin niya yung bisyo. So, biyaya naman ng Diyos nung tinanggap ko si Jesus sa aking buhay. Nang tinanggap ko, sabi ni Jesus, granting. Yeah. Binigay niya po, salamat. Ayun, hindi na po ako matagal na. May 20 taon na po. Tandaan po ninyo, kaibigan. Sayang lang ang buhay mo kung hindi mo alagahan yan. Ano po? Wala kang pinagkaiba sa mga, alam mo yung itik, bibi, bubusugin ang bubusugin. Tapos, chicha. Parang ganyan ang tao. Pag hindi mo inalagaan, sabi ng uhod sa lupa, chicha. Ikaw pala yung chicha nila. Nakapagtataka, ano po yung mga uhod sa lupa, hindi mo makain, diri-diri ka. Pero pag nandun ka na, magkabarkada kayo, kinakain ka nila. Wala ka naman magagawa, nakahiga ka lang.
Oh, imagine that, kaibigan. Alagahan mo. Ano pa? Kapupulutan mong aral itong aking munting kwento na meron pang inspiring word. Salita ng Diyos. Salita ni Jesus. Amen? Amen. Paano, kaibigan? Ano po? Alas 9 na. Meron pa akong 15 minutos para makapag-almusal. Ano? Oh, total, tapos na ako yan. Tumutulong na po yung pawis sa likod. Kasi itong inupuan ko po ito. Yung upuan sa pang-opisina. Oh. Ayan. Computer po yan. Kaya ito yung upuan. Para ka rin nasa office habang ano po? Hanggang dito na lang, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan sa Panginoong Yesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Ang aking lang hiling, i-share nyo po. Yun lang. I-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa loved ones, family. Itong aking munting video sa YouTube. Hanapin nyo po yung Manuel Bautista 8817. Marami pong kapangalan ko. Yung Manuel Bautista po, common na po yan. O, kanino namin nakuha yung Bautista? Kay San Juan Bautista. Yun nakasulat sa Biblia. Kita nyo po? Matanda po ang aming apelyido. Kaya yung mga Bautista po sa buong mundo, sa Pilipinas na lang, tignan nyo po sa PLDT, yung libro ng PLDT, makita nyo po yung Bautista, pinakamarami. Ano po? Pinakamarami. Kasi nakita ko po yun noon. Kasi meron kaming landline. Binibigyan kami ng libro ng PLDT. O directory po palang tawag doon. Nakita ko yung pilyidong Bautista, marami. Kaya nasabi ko, si Juan Bautista nakasulat sa Biblia. Yun po yung nagbautismo kay Jesus sa Jordan River na nakasulat po naman sa Mateo. Ano po? Doon po siya nabautismuhan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, yung Jordan River na yon, dinevelop nila, napapanood ko po sa YouTube. Ano po? At marami nagtutungo doon, nagpapabautismo sa Jordan River. Kumbaga, ginagaya nila yung bakas ni Jesus. Ano po? Meron pong taga-bautismo doon. Isa sa mga winiwis ko, sana makarating din ako rin para makita ko. Pero sa YouTube, okay naman na yun eh. Kasi yung palabas sa YouTube, kumpleto naman, iba't ibang anggulo eh. About Jordan River, na kung saan doon na bautismuhan ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Juan Bautista, ang aking ninunong lolo. Yan. Kaya po yung mga Bautista, common na yan, at saka yung Manuel. Kaya hanapin nyo po yung Manuel Bautista 8817. Ako po yun, itong mukhang ito, ang inyong makikita. Na mukhang gwapo. O, wala na pong kukontra sa inyo dyan, kaibigan. Wala naman nilikha ang Diyos na pangit. Lahat ginawa ng Diyos, pawang maganda. Genesis 1:31. At minasdan ng Diyos ang kanya nilikha, lubos siyang nasiyahan. Bakit siya nasiyahan? Lahat ng ginawa ng Diyos ay maganda. Amen po ba, kaibigan? Siyempre naman, amen. Ayan. Sana, kaibigan, i-share nyo lang. Bagamat medyo mahaba-haba, 40 minutos. Kaya ako po inahabahan para naman
Halimbawa, nagpapahinga ka, panoorin mo. God bless us all.